So guys, para makagawa tayo ng anime pickers, so gagamit tayo guys ng Silhouette Studio. So pag open nyo guys, ganito itsura niyan. So kiklik natin guys yung view, tas registration marks. Tapos ito guys, itong inset, lalagay natin sa dulo. Tapos make sure lang guys na ito, ganyan lang siya kaiigse. No, kasi ang default niyan guys, kapag bago ka pa lang na user ng Cameo, so ganyan siya kahaba. So gagawin nyo guys, para umigsi siya, itong length, ilalagay nyo lang sa may dulo. Tapos syempre guys, so kailangan natin ng mga design. So ito guys, no, free nyo lang ito makukuha once na nag-avail na kayo guys ng anime template namin. Kasi guys, yung mga template na binibenta namin, once na may bagong update yan, ang ginagawa ko dyan guys, is ina-upload ko lang ulit doon sa may Google Drive, no, para makuha nyo for free. Ngayon, kung hindi ka pa nakapag-avail, no, pwede mo siyang i-avail guys for 199 pesos only. So guys, yung mga binibenta naming templates, syempre, meron tayong templates for printing, meron tayong anime templates, meron tayong bootleg. So nandito guys yung mga NBA design, yung kamukha nito, ito Michael Jordan at kung ano-ano pa. Yan, so ito guys yung mga ginagamit sa mga damit na mga bootleg. Tapos sa bootleg na to guys, meron rin mga K-pop design at syempre, yung mga banda na design meron rin dito guys. So ito guys yung mga sample ng mga band na design, no? So marami tong design. Then meron rin ditong mga K-pop. So ito guys, no, meron tayong motorcycles. Itong motorcycle na templates guys, no, na-open to ng CorelDRAW. So huwag kayong bibili nito guys kung wala kayong CorelDRAW. So dapat marunong kayo guys gumamit ng CorelDRAW. Tapos itong mga spoof and brand design yan. So ito guys yung mga nakakatawa na nakikita nyo sa mga damit. Yan yung 7 inches, barbecue, bigo, boy scene, yan. So lahat ng to guys, no, binibenta ko ng 500 ang bawat isa. So ito 500 yung templates for printing, itong anime templates 500, bootleg 500, motor decals 500, spoof 500, no. So total yan 2.5. Pero dahil mag New Year guys, no, ibibigay ko na lang sa inyo to guys, itong lahat-lahat ng to for only 800 pesos. Tapos meron ka ng freebies guys na PC software. Itong PC software na to guys, dapat marunong ka mag-install nito kasi wala kaming tutorial. Okay guys, no, ulitin ko lang, no, wala kaming tutorial paano ini-install to, no. So dapat bago mo siya buksan, dapat marunong ka guys mag-install. Tapos ito guys sa may anime templates, no, so marami siyang klase, merong anime, merong Funko, merong Luffy na Gear 5, may Hentai, may Hero Academia at kung ano-ano pa. So balik na tayo dun guys sa may ginagawa natin. So i-open ko lang tong anime pickers, as mamimili lang tayo ng mga design. So i-search ko na lang dito, no, lahat ng designs. Yan, so as you can see guys, no, meron siyang 115 na design. Yan, so ang dami niya. So mamimili lang ako ng konti. For example, ito guys, Sakuragi. So lalagay ko lang siya dito. So pag nilagay ko na siya dito guys, so gagawin ko yung pinaka-height niya is 2 inches. Tapos pili pa tayo ng iba guys. Tapos yung height niya guys, no, same lang rin ni Sakuragi, 2 inches. Tapos ito si Luffy. So ganun na lang rin guys, no, gawin ko na lang rin 2 inches. Tapos ipa-fast forward ko na lang tong video na to, no, para hindi na siya humaba. Maglalagay na lang ako ng marami pang anime picker template dito sa may ilalim niya. So yun guys, no, so natapos ko na yung pagdadrag ko ng mga gusto kong mga mangyaring anime template. So ang gagawin ko guys, ayusin ko na lang siya. So ang gagawin natin guys, no, lalakihan lang natin siya. Tapos meron kayong makikita ditong dalawang klase. So ito guys, yung wala siyang offset o yung tawag na iba is bleeding. Makikita nyo yan guys, no, sagad na sagad siya doon mismo sa may sticker. Yan, so pwede nyo yung gawin. Or pwede nyo rin gawin guys yung ganito. Yan, so meron na kaagad siyang offset or bleeding. So may pasobra siya dito. Yan, pag sticker kasi guys, ganito talaga yung itsura niya. Dito naman guys sa may ilalim, itong Titan na to, no, makikita nyo guys yung cut marks niya, sobrang dami. Yan, so meron dito, meron dito. So gagawin natin dito guys, no, para isa lang yung maging cut marks niya, gagawin nyo, i-click nyo lang siya, tapos i-click nyo tong star dito sa may gilid. Ibig sabihin yan, open the offset panel. Tapos offset lang natin siya. Tapos gawin natin guys na 0.05. Yan, makikita nyo guys na meron na siyang offset dito. So pag nakita nyo na yung offset niya na yan guys, no, so okay na yan. Tapos dito naman tayo guys kay Tanjiro. Minsan magugulat kayo guys sa may coming yun, no, pag nagkakat siya para siya naglalagari yun. Ganun siya. Kasi guys ang dahilan nun is pixelated yung inyong image. So katulad nito ni Tanjiro, no, so medyo pixelated siya sa may gilid. So makikita nyo guys, so imbis na dire-diretso yung cut niya, tabingi-tabingi siya. Yun, kasi nga guys, pixelated yung image nyo, no. So kapag may ganung pixelated, so ang gagawin natin dito guys, no, i-click natin siya, tapos open the offset panel, tapos ito guys, i-click nyo to, internal offset. Yan, so magkakameron siya ng cut marks sa may loob. So lakihan ko lang siya. Ito guys, mapapansin yung lumang cut mark niya, no, so para siyang nilagari. Pero ito guys, yung bago niyang cut mark, medyo smooth na siya. So guys, isa yun sa mga trick kapag ka-pixelated yung image nyo, no, para hindi mo ka naglalagari yung cameo nyo. Ito rin guys, si Pinuno, no, so gawin rin natin, click lang natin siya, tapos internal offset lang natin. So yan,
So mapapansin nyo dito, medyo smooth na siya. Hindi ka mukha dito na parang ganun-ganun siya. Oh. So ganun rin yung guys yung gagawin nyo dito, no? Kasi sobrang dikit na talaga siya dun sa may image niya. So ang gagawin natin guys, lalagyan natin siya ng offset para meron siya guys pasobra. So i-click ko lang siya guys, offset ulit. Yan, so meron na siya sa labas. So magiging itsura niyan guys, imbis na ito lang ikakat niya, magkakameron siya ng puti sa labas. So ganun talaga guys ang itsura ng mga sticker. So itong nasa taas guys, no? Hindi ko na siya lalagyan ng offset. So para makita nyo rin yung iba-ibang magiging itsura niya. Tapos dito naman tayo guys kay Saitama. So makikita nyo guys dito na magkahiwalay silang dalawa nitong kamay niya. So pag kinat to, eto maakat rin to, no? So magkahiwalay silang ikakat. So pwede nyo gawing ganyan na lang yan, or ano kaya, kung gusto nyo silang pagdikitin, ang gawin mo, i-click mo ulit yung offset, tapos lakihan mo lang guys yung offset, gawin mong 0.07. Tapos guys, kapag ginawa mo 0.07, makikita mo dito na parang nagpatong yung dalawang cut marks. So kapag okay na sa'yo yan, i-click mo lang sa may labas, mapapansin mo, yung magkapatong na cut mark is naging iisa na lang sila. So pag kinat na to guys, no, isang image na lang siya at hindi na siya dalawang image. Pero makikita nyo dito guys sa may loob, eto, so meron siyang cut marks dito na hindi naman natin talaga siya kailangan. So paano natin alisin guys tong cut marks na to? Kasi kapag sinelect mo yan, tapos dinilit mo, masasama lahat. So para maalis lang natin to guys, itong cut marks na to, gagawin mo, i-click mo lang to, itong cut marks mo, then i-right click mo siya, release compound path. So kapag ni-release compound path mo na, mapapansin mo guys, so, na magkahiwalay na ito dito. Okay? So ito guys, pwede na natin siyang i-delete na lang. Yan. So kapag ganyan na siya guys, gagawin natin, i-click na natin yung send. So dito guys sa may send, makikita nyo dito, yung mga nilagyan natin ng mga offset, naging dalawa yung cut marks nila. So gagawin nyo guys, i-click nyo lang siya, tapos gagawin nyo no cut. Yan, para magiging cut marks niya lang is yung ginawa lang natin na offset. So ganun rin dito guys, kay Naruto at Sasuke, i-click mo lang siya, then click mo lang yung no cut. So para maging cut lang natin, yung nasa labas na lang. Dito rin guys kay Pinuno, saka dito kay Tanjiro, no? So ang ginawa natin, nilagyan natin siya ng internal na offset. So ang gagawin natin, naalisin natin yung nasa labas na cut mark. So i-click mo lang siya, tapos click mo lang yung no cut. Dito rin guys kay Tanjiro, no? So i-click mo lang siya, click mo lang yung no cut. Yan, para yung cut niya lang nasa loob na lang. Tapos dito naman tayo guys kay Titan. Gawin mo, i-click mo lang yung Titan, tapos click mo lang yung no cut. Yan, so makikita nyo guys na nasa labas na lang yung cut marks nitong Titan na to. Yan, so malinis na guys yung ginawa natin na mga anime pickers. So balik tayo guys dito sa may design. Tapos katulad guys ng lagi kong sinasabi, no, ito, iaangat nyo siya dito. Okay, so paano siya iaangat guys, no? Click mo lang yung advanced options, then bottom inset. Yan, so itaas mo lang siya hanggang makarating ka dito. Yan, so kapag okay na sa iyo yun guys, no, ang gagawin natin is ipiprint na lang natin siya at ikakat natin siya. So ang gagawin ko guys, no, i-click ko lang tong print, tapos print ulit. Tapos ipiliin ko lang yung printer ko, then preferences. Tapos sa mga nagtatanong guys, no, kung anong klaseng printer ang ginagamit ko guys na printer is Epson na L121 with pigment ink. Kasi guys, yung pigment ink na yan ay hindi siya kumukupas. So sa mga gusto guys mag-avail ng printer, ano kaya package para makagawa ka ng sticker, no? So hanapin mo lang kami sa FB, The Printing Shop. Kasi guys, nag-o-offer kami ng sticker printing business. So balik tayo dito guys sa piniprint natin, no? So i-click ko lang guys is preferences. Tapos dito guys sa may plain paper, ang pipiliin ko is premium glossy. Tapos dito sa may standard, pipiliin ko is high. Tapos i-okay ko lang siya, tapos ipiprint ko na siya. So ito na guys yung finish printing natin. Yan, so kung mapapansin nyo guys, no, kahit na maliit yung printer na ginagamit ko, sobrang ganda ng quality ng kanyang print. So susunod ko na gagawin guys, no, katulad ng lagi natin ginagawa is lalaminate ko siya guys ng phototop para maging scratch proof siya. So para maiba naman guys, ang gagamitin ko ng phototop ngayon sa vlog na to is itong broken glass, no. Kung mapapansin nyo yan, no, para siyang may bubog sa loob. Kasi guys, maraming klase ng phototop kaming binibenta. So ito guys yung iba't ibang klase ng phototop naming binibenta. So ginagamit guys ang phototop para maging scratch proof yung mga sticker nyo. Kasi guys, itong sticker na to, no, kapag gumamit ka ng pigment ink tapos pinrate mo siya sa may vinyl, automatic na waterproof na kaagad siya. So for the sake ng mga first time na nanonood ng vlog ko guys, no, so ito-testing natin siya kung waterproof ba kaagad siya, no. So ito guys, fresh na fresh to from printer. Yan, so babasahin ko lang siya. Yan. Yan guys, yung ginagandahan, no, kapag pigment ink yung ginagamit mo, tapos itong iTech na vinyl na sticker yung piprintan mo siya, no. So automatic guys na smudge proof na siya, saka waterproof na kaagad siya. Pero ang problema naman dito guys, no, hindi siya scratch proof. So pag kinuko mo siya, automatic syempre na sasama yung ink dito sa may kuko mo. So para maging scratch proof rin siya, ang gagawin nyo guys is ilalaminate mo siya nitong mga phototop. So ito guys yung iba't ibang klase ng phototop. Ito nga guys yung pinakita ko kanina, yung holographic broken glass. Pangalawa guys, itong holographic rainbow. So kapag nilagay mo to, magiging parang hologram yung iyong phototop na meron siyang rainbow.
So kapag ito guys yung nilagay mo, itong 3D na phototop, magkakameron ng 3D depth yung inyong mga sticker. So sumunod guys itong matte. So kapag ito ginamit mo guys, mawawalan guys ng kintab yung sticker mo. So ito guys yung preferred ng iba, yung walang kintab. Kasunod guys, glitter. Itong glitter naman guys, kapag ginamit mo to, magkakameron ng glitter effect yung mga sticker mo. Kasi itong leather naman guys, kapag ginamit to, magkakameron ng leather effect yung mga sticker mo na hindi lang basta-basta effect, kundi mahahawakan mo rin guys yung pinaka-leather niya. Tapos lastly guys, itong glossy, which is default lang na ginagamit natin. So sa mga gusto mag-avail nito guys, hanapin mo lang kami sa FB, The Printing Shop. So mabalik na tayo guys sa may gagawin natin. So gagawin natin, nilalaminate na natin ito nitong broken glass na phototop. Sa mga hindi marunong mag-laminate ng phototop, ang ginagawa lang dito guys is una, isusuksok mo lang siya, tapos i-run mo lang siya ng konti. Konting-konti lang. Off mo kaagad. Tapos yung hot guys, wag mo siyang i-on, i-cold mo lang siya. So susunod na gagawin natin, siyempre babalatan lang natin siya ng ganyan. Then saka natin to guys isusuksok dito. So ito guys, laminate na natin siya ng phototop, no? So ang susunod natin na gagawin, ilalatag ko lang to sa may cutting mat ko at ikakat na natin guys ng Cameo 4 machine. Tapos guys, tingnan nyo tong print ko, hindi siya pantay. So ito sinadya ko talaga to, no? Kasi isa to sa mga trick, no, kung paano hindi ka masayangan nitong sticker mo. So mapapansin nyo dito guys, no, medyo malaki yung awang niya. Tapos dito sa may ilalim, maliit yung awang niya. So gagawin nyo dito guys, kapag tabingi yung pagkakaprint nyo, ay i-adjust nyo siya dito sa may cutting mat. So ang gagawin natin, ilalagay natin siya dito ng patabingi rin. Okay, so paano ginagawa yon? Yan, so makikita nyo dito guys, dito sa may bandang taas, dikit na dikit siya dito, sa may linya. Pero dito sa may ilalim guys, so meron siyang space dito. So yan yung isa guys sa mga trick, no, para hindi ka masayangan ito. Kasi guys, kapag ito, dinikit mo dito, tapos ito, dinikit mo dito guys, mangyari yan guys, no, mahihirapan ng basahin ng Cameo yung registration marks nyo. So ginagawa ko to guys, no, kapag tabingi yung print para hindi kayo masayangan ng vinyl. Kasi usually guys, no, sinisisi natin yung Cameo kung bakit tabingi yung cut natin. Pero nakakalimutan natin guys na minsan kaya tabingi yung cut natin kasi guys yung pagkakaprint natin is tabingi. So itong trick na to guys, no, first time ko lang tong tinuro sa may vlog ko. Okay, so gawin na natin guys, no, i-cut na natin siya using our Cameo 4 machine. Ang gagawin natin dito guys is die cut. So ibig sabihin guys ng die cut is hiwalay-hiwalay siya, no? So tagusan guys yung cut niya. So ang ginagawa ko guys, no, kapag die cut ang gagawin, hindi ako guys gumagamit ng bago na auto blade. So yung luma kong blade guys, tinatago ko siya dito. Yan, tapos ito guys yung pinapalit ko dito para hindi ako masayangan. So yung mga lumang auto blade nyo guys, no, wag nyo siyang itatapon kasi pwede nyo siyang gamitin for die cut. So isasalpa ko lang siya dito. So ang settings ko dito guys, gagawin ko siya yung blade depth niya is 10. So isasagad ko na lahat. Tapos yung force niya guys is 33. Tapos yung speed niya guys is 30. Tapos yung passes niya guys, no, gagawin ko siyang 3. So kung mapapansin nyo, sinagad ko talaga lahat ng settings, no? Kasi nga guys, yung auto blade natin na luma is patapon na. So para mapakinabangan pa natin siya, so isasagad ko na lang guys lahat ng setting. Tapos isisend ko na lang siya. So mapapansin nyo guys, no, kahit natabingi yung pagkakalagay ko ng sticker dito sa may cutting mat, no, pantay pa rin yung pagkakabasa niya ng registration marks. So proceed na tayo guys sa pagkakat sa kanya. So ito na guys yung finished product natin, no. So nakat na siya ng Cameo. So tingnan niyo ulit guys, no. So tabingi ulit yung print ko. Baka sabihin niyo guys pinalitan ko no. So ito pa rin siya guys. So dito malaki siya. Yan, tas dito guys yung maliit na part. So patabingi guys yung pagkakasalang ko sa cutting mat niya. So alisin lang natin siya guys. Saktong-sakto pa rin yung cut niya kahit natabingi na yung print niya. So yun guys, isa sa mga magagandang trick yun para hindi ka guys masayangan ng vinyl. So isa-isayin natin siya guys tanggalin. So ito guys si Sakuragi. Yan, mapapansin nyo may broken glass siya sa loob. Ito naman si Goku, si Luffy. Ito guys yung si Saitama, yung dalawa siya kanina pero pinag-isa ko na lang siya. Tapos si Naruto at si Sasuke. Tapos ito guys, isa sa mga favorite ko na anime character, si Pinuno. Ito guys si Titan. And lastly guys, no, yung sumisikat ngayon, si Tanjiro. Ang anime picker is ginagamit siya madalas sa mga kotse, ano kaya sa mga salamin na kamukha nito. So maglalagay lang ako guys ng isa. Ito na lang si Saitama. Yan, so ilalagay ko siya dito sa may salamin. Yan, so ganyan guys yung itsura ng mga anime pickers, no? So nakakatuwa siya kasi yun nga, para siyang nakasilip or para siyang nakapick. Yan, so ito guys yung finished product natin. So medyo nakulangan ako sa kanya, so dagdagan pa natin ng isa pa. Ito na lang, si Goku na lang, lagay ko na rin siya dito. So lagay ko siya sa tabi ni Saitama. Yan. So guys, perfect na perfect yung ginawa natin na anime picker. So yun guys, no, so natuwa ako, no, so dinamihan ko nilagay ko. Ang presyuhan nga pala nito guys, no, kapag 2x2 na sticker na kamukha nito, ano kaya kamukha nito? Ang presyuhan niyan guys is 20 pesos ang bawat isa. So sa isang page guys ng A4, makakagawa ka niyan guys ng mga 15 pieces. So 20
pesos times 15 pieces, ang lalabas niyan guys is 300 pesos ang kikitain mo guys sa bawat isang A4 sheet na die cut na anime picker. So ang puhunan lang nun guys is 14 pesos ang isa. So sa bawat isang page guys, no, ang pwede mong kitain doon is 284 pesos. So guys, mas grabe pa siya sa may tubong lugaw. Kapag nakasampung page ka guys, no, ang kikitain mo dun guys is 2,840 pesos. So ganun guys kalaki ang pwede mong kitain sa mga anime picker na kamukha nito. So kung mas malaki guys sabay 2x2 kamukha nito, no, so ang gawin nyo guys, no, i-search nyo na lang sa may Shopee at doon na lang kayo guys mag-base ng presyo. So isang amazing commercial muna. So kung owner ka ng isang printing business at gusto mo mapadali ang iyong mga layout, no, so inaanyayahan kita na mag-member sa may Creative Fabrica. Guys, $29.99 lang ang babayaran mo sa kanila. Good for 1 year na. So pwede ka guys makapag-download sa kanila ng up to 6 million graphics and font. At lahat yan guys, no, pwede mong gamitin sa yung business. So kung gusto mo guys malaman kung paano, no, so maglalagay lang ako ng link dyan sa may description section para guys ma-avail mo guys yung 1 year access nila for only $29.99. Ang kinagandahan kasi guys kapag may printing business ka is kaya mong i-personalize lahat. So tuturuan ko kayo guys, no, kung paano ba i-personalize itong Beako tumbler. So kapag binigay nyo guys sa mahal nyo to sa buhay, no, makikita nila na talagang pinaghirapan nyo at talagang sila yung nasa isip nyo habang ginagawa nyo yung personalized tumbler na to. So kung paano ginagawa guys ang personal sticker para sa mga personal tumbler, so video, pasok! Hello guys, so para makagawa tayo ng personalized na tumbler, syempre gagawa tayo ng mga personalized na sticker. So ganito lang guys, gumawa ng personalized na sticker. So syempre mag-open tayo ng Silhouette Cameo, then click view, then registration marks. Gagawin mo dito ay isasagat mo do sa dulo. Yan, para lumiit to. Tapos yung inset natin guys, sasagad mo rin siya hanggang sa dulo. Yan, so meron na tayong workstation. So ngayon, kukuha tayo guys ng mga personal na mga picture. So unahin na natin to. Itong aming family picture. So ito guys, gagawin ko tong sticker. So kailangan natin guys alisin yung background niya. So para alisin guys yung background niya, so pwede tayong gumamit ng Photoshop. Or mas mabilis guys, no, pumunta kayo sa may Google Chrome. Tapos i-type nyo lang sa inyong browser is remove.bg. So pag nagawa nyo na yan guys, gagawin nyo, idadrag nyo lang tong image na to dito. So kapag nadrag nyo na dito guys, mapapansin nyo na nawala na kaagad yung kanyang background sa loob lang ng ilang segundo. So next natin na gagawin, syempre i-download natin siya. Tapos next ko guys na gagawin ay ito ulit, asawa ko. So kailangan ko lang dito guys is yung pinakaulo niya. Kailangan natin guys na i-crop guys yung pinakaulo niya. So paano natin gagawin nyo? Right click nyo lang to, then edit. So mag-open yan guys sa MS Paint. Tapos guys, Control A para i-select all. Tapos i-drag nyo lang siya dito. Then liitan nyo lang yung dito niya. Yan. Tapos ito rin. Yan. Tapos i-save lang natin. So gagawin natin dito guys, no, idadrag rin natin siya doon sa remove.bg. Yan, so nakuha na natin guys yung ulo ng asawa ko. So i-download lang natin ulit. Ito namang anak ko, no. So kukunin ko rin yung pinakaulo niya. So right click, then edit. Tapos Control A ulit. Tapos ilagay lang natin siya dito sa may dulo. Tapos ito rin. Yan, so ilagay natin na ganyan para mag-crop siya na ganyan lang siya kaliit. So save rin natin to guys. Tapos ganun ulit gagawin natin. Dadrag natin siya sa website ng remove.bg. Yan, tapos click lang natin guys yung download. Tapos next naman guys, syempre yung ulo ko rin. So ito rin, right click ko, then edit. Yan, so kukunin ko lang guys yung ulo ko. Ang gagawin ko rin is Control A para mag-select all. Tapos idadrag ko lang siya dito banda. Tapos ito, ganun ulit. Kakrap lang natin siya ng sakto lang doon sa may ulo ko. Yan, tapos save lang rin natin siya. So gagawin ko, idadrag ko ulit siya doon sa may remove.bg. Yan, tapos ida-download ko rin siya guys. Tapos guys, no, kasi personalize nga to. So ipa-personalize ko to para sa akin. So ang isa sa mga pinaka-favorite kong tao talaga na nabuhay sa mundo is si Dennis Rodman. Okay, so ang gagawin ko sa kanya, ganun rin, dadrag ko lang siya sa remove.bg. Yan, so naalis na guys yung background niya, so ida-download ko rin siya. So ang next natin na gagawin guys is idadrag ko lang tong ulo na to dito sa may Silhouette Cameo, tapos lalakihan lang natin siya guys. Kaso mapapansin nyo, may problema tayo, no? Itong polo niya is medyo pangit siya tingnan. So ang gagawin natin, kiklik mo lang tong eraser tool, then i-delete lang natin siya. Yan, so bawal pasmado dito. Kailangan magaling kang gumamit ng mouse. Yan. Tapos pag nagawa na natin guys, no, gawin mo, i-click mo lang siya, tapos click mo lang tong open the offset panel, then offset mo lang guys. Tapos lagyan mo lang guys ng value dito na 0.05. Tapos click natin guys yung send. Gawin natin, ay kailangan natin na cut marks is yung nasa labas lang.
So, aalisin natin guys yung cut marks na nasa loob. So, paano gagawin yun? Click mo lang siya guys, yung nasa loob, then click mo lang yung no cut. Tapos, ganun rin guys gagawin ko doon sa may ulo ko. Idadrag ko lang siya dito sa may Silhouette Studio. Tapos, lalakihan ko rin siya. Yan, tapos i-delete ko rin guys yung sobra dito. So, kailangan ko lang guys is yung ulo ko. So, eraser tool, tapos erase lang natin siya, no? Para mas madalian kayo guys, gawin nyo, lakihan nyo siya. So, i-click nyo lang to guys, itong zoom in. Yan, tapos, saka natin guys, i-erase natin yung mga sobra. Yan, tapos liitan natin. Yan, kapag okay na sa atin yan guys, ganun ulit gagawin natin. I-click natin tong offset, tapos lagyan natin siya ng offset. Tapos, click natin yung send. Ganun ulit guys, alisin natin yung cut mark sa may loob. Yan, no cut lang natin. Tapos, ganun rin guys, gagawin ko sa iba pa. So, dahil nga personalized to para sa akin, so, ang gagawin ko guys, no, ilalagay ko dito lahat ng mga personal na mga bagay na may kinalaman sa akin. So, ilalagay ko rin guys yung picture ng family ko. Yan, so lalakihan ko lang siya. Tapos, click ulit natin siya. Tapos, offset, then offset natin. Yan, tapos send ulit. Tapos, alisin ko ulit guys yung cut mark sa may loob. Tapos, syempre, mga favorite na bagay ko. Ito, si Dennis Rodman. Ang isa sa mga favorite ko talaga na tao sa buong mundo. Yan, so lalagay ko dito si Dennis Rodman. Tapos, guys, next na gagawin ko, no, kukuha ko ng mga pickers. So, mga anime pickers. So, dito sa may anime templates. So, kunin ko lang guys si Sakuragi kasi ito yung favorite ko naman na anime of all time. Yan, so ganun ulit. Offset. Halimbawa naman guys, yung asawa mo mahilig sa mga K-pop. Ito, meron rin tayong mga K-pop na design. Tapos meron rin tayong mga rappers. Meron rin tayong mga banda, NBA. Ito, kung yung asawa mo mahilig sa NBA, may mga logo tayo dito. Tapos halimbawa nga guys, yung asawa mo mahilig sa mga K-pop. So, tingnan natin dito. Ito, mga Blackpink. Or ano kaya, ito, mga BTS. Yan, tapos meron rin tayo guys, mga design ng mga banda. Tapos ito guys, meron rin tayong mga design ng mga spoof. Yan, so ito yung guys yung mga nakakatawang mga design. So guys, sa mga gusto mag-avail nito mga design na to, no, so hanapin mo lang kami sa FB, The Printing Shop. So, lahat to guys, binibenta namin for just 800 pesos. Kung i-access nyo siya through Google Drive, no? Pero mas maganda guys, so bubili lang kayo ng hard drive para hindi na kayo mahirapan i-access to. Kasi minsan, pag sabay-sabay nag-access yung mga bumili sa amin is nagba-bottleneck yan, o nahihirapan na yung Google na magbigay ng file. So, mas maganda guys, bumili na lang kayo ng hard drive sa amin. So, ang halaga lang ng hard drive na yon is 2,500 pesos lang. Pero kapag bumili ka sa amin ng package, ibibigay namin sa inyo yung guys ng 2,000 pesos na lang. Yung design dito guys, no, sobrang dami, lagpas 100,000. So sa mga gusto mag-avail ulit, no, so hanapin mo lang kami sa FB, The Printing Shop, at sabihin mo lang guys na bibili ka ng mga templates for printing. So syempre guys, no, para i-print natin siya, so i-click lang natin tong print na icon. Then piliin mo lang guys yung printer mo, then preferences. So ito, pipiliin natin premium glossy, tapos ito quality set natin sa high. Tapos okay lang natin, then print. So sa mga nagtatanong guys, no, kung ano bang klaseng printer ang ginagamit ko sa pag-print ng mga sticker dito sa The Printing Shop. Ang ginagamit ko guys ay itong Epson na L121 printer, tapos meron siyang pigment ink. Kaya guys, pigment ink ang ginagamit natin kasi ito guys yung ink na hindi siya kumukupas. Hindi kamukha guys nung original na ink na nasa loob ng box ng Epson, kumukupas yun. So nakakaya naman guys sa mga customer, no, na nag-offer ka ng printing tapos ilang linggo lang or ilang buwan lang yung lumipas, kumupas na yung print mo. So kung saan nakakabili ito guys, no, hanapin mo lang kami sa FB, The Printing Shop, at sabihin mo lang guys na bibili ka ng printer with pigment ink. So ito na guys yung ating finished print, no. So ang gagawin natin ngayon is diretso na natin siya ikakat sa may Silhouette Cameo, no? So ang ginamit ko guys na vinyl dito is yung matte na waterproof. So hindi ko na siya guys nilagyan ng photo top. Okay, no? So diretso na natin siyang cut sa ating Cameo 4. So ngayon guys, nakat na natin siya ng Cameo 4, no? So hindi ko na rin siya pinatungan ng photo top. Kasi guys, meron akong ginawa dito na pinatungan natin ng photo top. So medyo makapal guys yung photo top. Kaya ang nangyari guys, no, umangat siya dito sa may gilid. So ang the best way dun guys, no, wag na natin lagyan ng photo top para manatili siyang manipis. So pakita ko sa inyo guys yung product ng Beya ko. So ito kanilang tagline, Be Active. So ito guys yung ikikip ko, 620 ml. Ang ganda ng kulay niya guys, no, favorite ko yung ganito. Mga fatigue. Meron rin sila guys mga accessories na binibenta, no, kamukha nitong paracord na to. Na kapag nakita nyo to guys sa personal, ang ganda niyan tingnan. Tapos dito sa may ilalim guys, no, meron rin siyang nilalagay dito sa may puwetan. So pag nilagay mo raw to is hindi na parang maglilik yung tubig, 'di ba? Minsan kasi pag naghahamog siya, tumatapon sa may ilalim yung tubig niya, no. Tapos maganda pa dito, hindi siya masyadong magiging madulas na. Tapos dito guys sa may taas niya, no. So kapag inangat mo siya na ganyan, tapos inangat mo siya lalo, yan, so may lalabas na ganito. So para siyang drinking straw. So naalala ko nung bata pa ako, nung nag-aaral ako, no, so meron tayong Coleman. Tapos kapag nakikinom ka guys sa klase mo, no, ang baho-baho nung inuman, no, kasi napanis na ilaway niya doon. So ito naman guys yung ating mga giveaway, no. So dalawa siya.
So ito mukhang mas malaki to doon sa ikikip ko ng personal yan. So ito siguro mga 1 litro or mas higit pa. Yan, tapos ang ganda ng kulay niya. Dual tone. Tapos dito ay meron siyang screw. So dito kayo iinom. Tapos kapag binalik mo siya, yan, so hindi natatapon yung tubig. No, so guys, sa mga gustong manalo nitong Beya ko na tumbler, no, so maya guys, sasabihin ko sa inyo yung mechanics kung paano ka makakasali sa paraffle natin para manalo ka nito guys ng mga product na to. So chinek ko rin guys yung price sa Shopee, no, ang price nila ng 2-tone na 40 ounce is 468 pesos lang. So lang, no, kasi mura lang talaga yan, kasi kung i-compare nyo yan sa mga binibenta sa mga mall, eh doble yung presyo nila, no. So ito guys, sing ganda at sing tibay, no, pero di sing mahal. So sa mga gusto mag-avail guys, no, so meron silang Shopee, Lazada, at syempre dun sa may TikTok marketplace nila. So ito guys yung sticker naming pamilya. So ididikit ko lang siya dito para nga maging personalized siya. Ang kinagandahan kasi guys, no, kapag ka-high-tech na vinyl na sticker ang ginamit natin, tapos ginamitan natin ng pigment ink, ay nagiging waterproof siya, no? So kahit na mabasa to, kahit lublubo siya sa tubig, hindi guys masisira yung print nito. So yung ulo ko guys, lagay ko rin dito. Tapos guys yung ulo ng asawa ko. And last but not the least, syempre, yung ulo ng anak ko. Yan, so paikot na siya. Personalized na personalized. At kung mapapansin nyo guys, no, hindi na siya umaangat. No? So nasolusyonan natin guys yung problema ng pag-angat ng sticker sa mga tumbler na ganito. Tapos ito guys yung magandang ilagay dito, yung mga anime pickers. Yan, no? So para siyang nakasilip, di ba? Ang cute. Tapos ito may pwesto pa dito. Yan, so napuno na natin guys ng sticker yung ating tumbler. So ito yung ulo ko, yung asawa ko, syempre yung anak ko. Yan si Dennis Rodman, pinatong ko na lang. Tapos ito yung kaming pamilya. Syempre hindi ko pinatungan yung kanilang logo na Beya ko 21 ounce. Ganda nito guys, ang ganda nitong tumbler na to sa personal. Tapos dito guys sa may ilalim, yan, sa may sakuragi. Para siyang sumisilip. Yan guys yung mga anime pickers na tinatawag. So hintayin lang natin guys, no, mga 15 to 20 minutes. Tingnan natin guys, no, kung aangat pa rin siya. A few moments later. So guys, after 20 minutes, no, so hindi na siya umaangat. Yan, so maayos guys yung pagkakagawa natin nitong personalized na tumbler. At guys, kahit wala siyang photo top, no, magiging waterproof pa rin to, no. So testingin natin guys, ito yung ating pitchel na meron siyang tubig. So ilulublob ko lang to. So nilublob ko na siya guys, no. Ang nangyari guys, no, mas gumanda pa yung print niya, no, kasi naging glossy siya. Yan guys, no, kahit imasimasin mo siya habang basa, hindi guys nababakbak yung print niya. So ito na guys, ang finished product ng ating personalized tumbler na merong personalized sticker, no. So the best tong gift sa inyong mga mahal sa buhay ngayong Valentine's. Introduce ko muna sa inyo yung dalawang product natin. Ito yung mga ginagamit natin guys kapag gagawa tayo ng mga low-cost na printing, no? So ito guys yung una, glossy photo sticker paper, no? So ang size niya guys is A4. Sa isang pack guys, meron siyang 20 sheets at 135 GSM siya. So ang texture nito guys is glossy siya na parang siyang photo paper. Pero yung likod niya guys may dikit, no? Kaya sticker siya. Ito naman guys yung isa, yung high-tech na sticker paper, no? So ito guys yung mas mura. So A4 size rin siya guys, no? Tapos 105 GSM lang siya, no? So ito guys mas manipis to. Tapos ang isang pack niya na ganito is 50 sheets. So mas marami to guys kaysa dito, no? Kasi ito 20 lang to, ito 50 sheets. Tapos guys ang texture na to, no? Hindi siya glossy, so matte lang siya, para siyang bond paper. So ito guys yung mga sample print natin. So ito guys yung pinrint ko dito sa may QWAF glossy photo sticker, no? So ito siya. Yan, kung makikita nyo guys, no? Talagang glossy siya. Tapos mas maganda guys yung print niya kaysa dito sa may isa, no? Kasi ito guys, matte finish naman siya. Yan, so ito wala talaga siyang kintab. Yan, papansin nyo guys, wala siyang reflection. Ito guys, meron siyang reflection. Tapos dito guys sa may glossy, no, mas maganda guys yung print niya dito. So ito guys, mas mahal to ng konti, no, pero yung printout niya guys is mas maganda kaysa dun sa may kabila. Kasi ito guys, medyo patay yung kulay talaga nito, no? Kasi nga matte siya. So next natin na gagawin guys, no, ididikit natin siya dito sa may container, no, para makita nyo guys kung ano ba yung magiging itsura nila, no, kapag dilagay natin siya dito sa may container. Yan, so guys, so nakakabit na natin sa container, no. So ito guys yung QWAF na glossy photo sticker, tapos ito naman guys yung high-tech na matte. So testingin natin sila guys, no, kung waterproof ba silang pareho. So ito inahin natin guys yung QWAF. So kuha lang tayo ng tubig dito. Kasi bisikan lang natin siya. Try rin natin dito sa ibang kulay. Yan. Kung mapapansin nyo naman guys, di naman siya humuhulas. Medyo kiskisin natin ng konti. Yan. So meron siyang waterproof property. So next test natin guys, no, tingnan natin guys kung alcohol proof siya. So ito alcohol to. So bisikan ko lang siya guys. So medyo alcohol proof rin siya, no. Yan kasi guys ang ginagandahan, no, kapag pigment ink yung ginagamit natin, no. So meron siyang waterproof property. Yan. So try naman natin to guys yung isa. Etong mas mura guys, yung high-tech na matte. Try muna natin sa tubig. So mapapansin nyo guys, no, yung ink di naman siya kumukupas, pero yung mismong papel
nasisira siya. Kasi nga sobrang nipis lang nito. Testing rin natin siya guys sa alcohol. Yan, kung mapapansin nyo guys, no, alcohol proof rin naman siya kahit papaano. Yan, hindi siya kumukupas, no. Dahil yan guys, doon sa may pigment ink. So yung iba kasi guys, no, ganitong klaseng sticker yung hinahanap, no. So sample guys, ito yung original sticker nitong water jug na binili ko, no. So aalisin ko lang siya. Yan guys, yung gusto nila na nakikita eh. Yan, kapag inaalis mo guys yung sticker niya, may naiiwan na residue o naiiwan guys yung papel. Kasi guys, kapag vinyl yung ginamit mo, hindi may iwan yung papel dito, no? Kasi guys, yung vinyl, hindi siya napupunit. So ganun rin guys yung function nito. So sa mga guys na gustong protektahan yung kanilang packaging, no, yung ayaw nyo matampered yung inyong sticker, tapos ayaw nyo guys naalis siya for rebranding, no. So ito guys, perfect na sticker to. Kasi tingnan nyo to you know, once na nakadikit na siya guys, hindi mo na siya maaalis nang hindi siya napupunit. Ito rin guys yung ginagamit sa mga waybill sa Shopee. Tapos ito rin guys yung ginagamit dun sa mga warranty sticker. Yan, kasi mabilis siya mapunit. So ito guys, ganun rin siya. So subukan natin siya guys tuklapin. So kapag tinuklap nyo siya guys, no, may naiiwan na papel. Kasi nga papel lang naman siya at hindi siya vinyl. So imposible guys na mabakbak mo tong sticker na to nang hindi mo siya nasisira. So yan guys ang application na testing natin itong mga low-cost na sticker. Alya ng mga sticker na ginamit natin, no? So ito nga ulit guys yung QWAF na glossy photo sticker, no? Tapos ito naman guys yung iTech na sticker paper na matte. So ito guys yung gloss, ito guys yung matte. So ang presyo nito guys, no, ang isang pack nito is 120 pesos. Tapos meron siyang 20 sheets. 120 divided by 20. So ang lalabas nun guys is 6 pesos lang ang isang sheet nito. Syempre guys, ang bentahan nito lagi is per sheet. So ang bentahan natin guys per sheet is 25 pesos per sheet kapag wala siyang photo top. Kasi guys, ang photo top, yung glossy saka yung matte, ang presyo nun guys is 6 pesos per sheet. So ipapatong mo lang naman yung sa presyo mo, no? So pwede mo siya ibenta ng 30 to 35 pesos kapag meron siyang photo top. Kung gusto lang naman nila may photo top, no? Pero ang dinidiscuss nga natin dito guys is low-cost printing, no? So ang presyo natin dun guys is 25 pesos, wala siyang photo top. So sabihin na natin guys na ang puhunan niya nito is 6 pesos. Tapos idagdag na natin guys yung ink, kuryente, syempre yung manpower mo, no? So sabihin na natin guys na ang isang page nito is 10 pesos. So ang tubo mo guys sa isang page nito is 15 pesos ang bawat isang page. So syempre guys, na meron tayong minimum, ang minimum natin guys is 10 page. So kapag nakakuha ka ng client na magpapaprint ng 10 page, so kikita ka guys ng 150 pesos sa bawat 10 sheet na magpapaprint sa'yo. So dito naman tayo guys sa may isa, itong iTech na sticker paper na matte. So ang puhunan natin dito guys, no, sa 50 sheets nito is 130 pesos. So sobrang mura lang, no. So 130 pesos divided by 50 sheets, so papatak nun guys is 2 pesos and 60 centavos lang ang bawat isang sheet nito. Tapos sabihin mo na guys, nakasama na yung manpower mo, yung kuryente mo, at syempre yung ink mo, no. Ang papatak dito guys, siguro mga 5 piso bawat isang page. Tapos guys, ang isang page nito, pwede mong ibenta ng 15 pesos. So sa 15 pesos na yan guys, no, meron ka na kaagad na tubo na 10 piso sa bawat isang page nito. So sobrang laki ng kikitain mo dito guys, no. Ito guys yung pwede mo nang i-offer ng piso printing in 2x2. Kasi guys, pag 2x2 yung sticker nila, na kasya sa isang A4 size is 15 pieces na sticker na 2x2. So ang presyohan nga ulit nito guys is 15 pesos. So ang papatak niyan guys, kapag 2x2 guys ang ipapagawa sa inyo is piso lang ang isa. Tapos ang iba pang gamit nito guys, no, pwede mo siyang ipang print ng mga warranty sticker, no. So meron na rin akong ginawa na vlog tungkol dito about sa warranty sticker. Tapos guys, alam nyo ba na merong mga printing shop nang ino-offer lang nila is mga waybill lang ng Shopee. So ito guys, pwede mo siyang i-offer for waybill ng Shopee, tas ganun rin guys yung presyuhan niya, no. So ang isang page nito guys is 15 pesos ang isa. Syempre guys, pag maramihan, no, depende na lang sa usapan niyo yan kung magkano mo siya ibibigay. So yan guys, no, so pwede ka na ngayon mag-offer ng low-cost na printing o yung sinasabi nila na piso printing bawat 2x2 na ipapagawa sa'yo. So guys, kung nagustuhan mo naman ang video na to, no, huwag mo naman kakalimutan mag-subscribe sa channel ko. Syempre, like mo na rin ang video na to at i-turn on mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga bagong gawa ng mga video na mapapakinabangan mo sa printing business mo. At kung may mga tanong ka, comment, suggestion, no, huwag ka mahihiya na mag-comment down below kasi mahilig ako sumagot ng mga tanong. Kahit na paulit-ulit yung mga tanong nyo, paulit-ulit kong sinasagot yan. Siya nga pala guys, no, top 1 na tayo sa YouTube sa may pinakamaraming subscriber pagdating sa printing topic dito sa buong Pilipinas. So kung may mga product o services ka na gusto mo i-feature dito sa may vlog ko, no, email mo lang kami, theprintingshock@gmail.com, at sabihin mo lang guys kung paano tayo pareho makikinabang. And lastly, kung gusto mo supportahan tong channel ko na to, no, lahat ng video ko guys, meron dyan sa may ilalim nakalagay na join button. Pag kinlik mo yan guys, no, magbabayad ka lang ng 25 pesos na sobrang mura lang guys kumpara sa matututunan mo dito sa my channel ko. So maraming salamat ulit sa inyong lahat, no. See you on my next video at bye-bye! The printing shop, ayos na sulit pa. The printing shop, ayos na sulit pa.
So guys, ngayon ituturo ko sa inyo kung paano kayo gumawa ng isang stationary sticker, no? So ganito lang ang gagawin natin. Ang pinaka-sense kasi guys ng stationary sticker is meron siyang isang buong sticker, tapos sa loob niya meron siyang mga sticker na maliliit. Ito yung mga pinipil natin guys, tapos dinidikit natin sa notebook o sa mga personal property natin, no? So guys, subukan natin gawing stationary sticker itong Agimat and the World Beyond na stickers. So pag nakuha natin guys yung pinaka-design nila, no? So ang gagawin natin is i-right click natin tapos rotate right natin. So kailangan natin siya guys i-rotate right, no? Kasi dalawang ganito ang ilalagay natin sa isang bond paper size na sticker para marami tayong magawa. Okay, no? So ang susunod natin gagawin is mag-open tayo ng Silhouette Cameo. Sa mga nagtatanong ulit, no? So ganito lang gagawin, no? Pagka-open mo, click mo yung view registration marks. Okay, tapos itong inset ilagay mo sa pinakadulo. Yan, para medyo malaki yung ating workspace. Tapos saka natin i-drag to guys dito. Yan, so panadrag natin guys, no. So gagawin natin guys, i-click lang natin to, no, para mag-lock, no. Tapos gagawin lang natin guys, yung width niya ay 7 inches lang. Okay, so bakit 7 inches lang, no? Para hindi tayo mahirapan sa cut marks. Okay, so yan, pag na-ano na natin yung kalahati, ang gagawin natin, lalakayan natin syempre. Tapos next natin na gagawin ay panels, trace. Gagawin natin guys ay select trace area. I-trace lang natin to. Yan, yung mga gusto lang natin na kunin, no? So wag na natin isama yung nasa labas. Yan, kung makikita nyo, meron na siyang trace marks. So ito guys, medyo komplikado talaga to, no? So ganito na ituturo ko sa inyo para at least pag may nakita kayo ng mga madadali lang is madalian na lang kayo, no? Kasi guys, ito sobrang komplikado nitong gagawin ko. So ang gagawin lang natin guys, ang kailangan lang nating maikat dito ay itong banda dito. Yan, yung puti lang na yan. Okay, no? So ang gagawin natin, syempre titimplahin natin yung kanyang threshold. Yan, so ang kailangan lang natin guys is magkameron ng yellow. Yan, yung mga yellow na yan, yun yung magiging cut marks niya. Okay, no? So pag nakita na natin na ganyan lang siya, gagawin natin susunod is trace outside edge. Okay, click natin trace outside edge. Yan, so pag na-trace na natin outside edge, yung gagawin natin guys is aalisin muna natin to. Yan, so makikita nyo na guys, ito na yung ating pinaka cut marks. So merong sumobra dito. Para i-delete natin yan, kasi pag hin-highlight mo siya tapos click mo i-delete, madi-delete siya lahat, diba? So ang gagawin natin guys ay right click natin, then release compound path. Okay, no? Para yung mga sobra-sobra, iaalisin na lang natin siya. Yan. So pwede mo na siyang i-select, ito lang. So di-delete natin siya. So next natin gagawin is ibabalik na natin to. Nasasakto siya doon sa may, yan, doon sa may pinaka-linya ng white na to. Okay, pag nakita nyo ng sakto, so ang gagawin natin guys sa next is i-highlight natin siya lahat, tapos right click natin, then group. Okay, pag nag-group nyo na siya guys, ang gagawin nyo, control sa keyboard, tapos down arrow key. Yan, so para mag-copy lang siya. So ang next natin gagawin guys, syempre ito yung like yung sinasabi na para maging pantay yung cut marks nyo, ay isasagad nyo to dito. So paano siya magiging sagad? Ang gagawin natin guys is view, registration marks, then sa advanced options, yung bottom inset lang guys, no? Ito lang, nag-iisa lang naman to eh. Gagawin natin, itataas lang natin siya. Okay, para hindi lang tamaan yung ating image. Yan, so pag ganyan na siya, okay na yan. So ang susunod natin gagawin guys, ay ipiprint na lang natin ito. Tapos saka natin i-cut, no? So papakita ko sa inyo kung ano magiging itsura niya pag na-print and cut na siya. So kung mapapansin nyo guys, ang ating layout ay dark siya, no? So pag dark guys, mas maganda gagamit kayo ng mga matte na vinyl. Ito matte to eh. So siya ilalagay natin dito sa may printer. Saka natin siya ngayon ipiprint. So ito yung finished product natin, no, pag gumamit tayo ng matte. Ngayon guys, para sulit naman ang ating vlog, no, gagamit rin tayo ng gloss. Para makita nyo kung anong pagkakaiba niya. Yan, mapapansin nyo gloss siya. Yan, kasi kumikinang-kinang siya. So magpiprint rin tayo guys ng isang katulad rin ito. Gagamit naman tayo guys ng gloss na vinyl. Para guys makita nyo kung ano ang difference, no, pag gumamit ka ng isang matte na vinyl at isang gloss na vinyl, no, pag yung layout mo ay masyado siyang dark.
So ito guys yung matte. Ito naman yung gloss. Yan. Kung mapapansin nyo guys, sa camera siya, hindi siya masyadong nakikita yung pagkakaiba nila. Pero pag i-close up natin, kung mapapansin nyo itong matte. Yan. So pulidong pulido talaga siya. Yan o, yung pagkaka-print sa kanya. Tapos ilipat naman tayo dito sa may gloss. Kung mapapansin nyo, yan yung madalas nirereklamo ng mga tao. Yung parang may ambon-ambon. Yan, hindi siya masyadong pulido. So guys, kapag magpiprint kayo ng mga dark na template, no, ang gagamitin nyo guys na vinyl ay yung matte, wag yung gloss, no, kasi ganyan nga yung magiging result niya. Sir Marlon, paano ba yan? Ang pinapagawa sa akin ng customer ko, gusto niya makintab o gloss. Yun naman guys ang gagawin natin na susunod, no. Ang gagawin natin guys dito sa mga matte na vinyl na pinrint natin ay ilalaminate natin siya ng gloss na phototop para maging glossy ulit siya. So sa mga hindi pa nakakaalam, no, kung paano pa talaga mag-laminate ng phototop, no, syempre ang una nyo gagawin, yung laminator nyo guys, tatanggalin nyo lang yung ibabaw kasi may cover yan dito sa may ibabaw, no, alisin nyo lang siya. So gagawin nyo guys, isusuksok nyo lang siya tapos ipipress nyo tong run ng sobrang bilis lang tapos papatayin nyo rin kaagad. Yan, para lang kainin niya yung pinaka tuktok ng ating phototop. Tapos susunod natin gagawin, syempre aalisin na natin tong phototop. Yan, aalisin natin yung pinaka plastic, paghihiwalay natin siya. Tapos, isusuksok natin ngayon tong pinaka vinyl natin, no? So, lalagyan nyo ng konting allowance banda dito sa may kanan. Yan. Tapos, saka natin siya iraran. Yan guys, ang best way, no? Para malaminate mo ng phototop ang iyong mga vinyl, no? Para mawala yung mga bubbles. Kasi pag hindi mo to ginawa, malamang yun guys, yung paglalaminate mo, may mga bubbles yan. Yan, so guys, ito na yung ating product, no? Kapag na-laminate na siya ng phototop, no, mapapansin nyo siya guys, is glossy na siya, no? Yung kaninang matte na sticker, naging glossy na siya, yan, no? Makintab na siya. Yan, diba? Tapos pulidong-pulido talaga yung pagkaka-print sa kanya. So guys, ang susunod natin gagawin ay syempre ikakat na natin siya, no? So sa mga nagtatanong kung ano ang aking settings, kasi bagong-bago pa lang ang aking blade. So ang settings ko guys is 4, 33, 30, saka 1. Ang susunod natin guys sa gagawin ay isi-send na natin siya sa ating Cameo machine. Kung mapapansin nyo guys, no, walang kahirap-hirap na binasa niya ang ating registration marks kasi nga malayo siya doon sa may layout natin, no? So mas maganda guys, huwag nyo isasagad ulit yung mga registration marks. Nakahalos katabing-katabi na nung mga template nyo. So pag na-print and cut na natin ang gagawin natin guys, syempre paghihiwalayin natin siya para marami tayong magawa ng vinyl na journal sticker, no? So mas maganda guys, gamit kayo ng sliding cutter, no? So saan makakabili ng sliding cutter, no? Naka-promo kami guys, no? Hanapin mo lang kami sa FB, na printing shop, no? Hanapin mo lang kami doon, sabihin mo na mag-avail ka ng sliding cutter na kamukha nito. Kasi guys, mas madali itong gamitin kaysa doon sa may manual cutter na binababa mo ng gano'n. Okay? Yan, so guys, mayroon na tayo ngayong dalawang journal sticker, no? So tingnan natin kung pantay na pantay yung kanyang cut. So alisin muna natin to. Yan, so ito guys yung mythical creature na manananggal, no? So sobrang galing ng gawa nila, no? So try natin idikit sa ating notebook. Yan. Sumunod ay itong, hindi ko alam kung ano sa Tagalog to, no? Pero sa English to, Minotaur. Yan, so dalawa. Tapos ito yung pinaka big boss, no? Ayon sa nabasa ko sa kanilang page, no? Ito yung pinaka big boss, si Bakunawa. Ito yung kumakain ng buwan, eh. Ito parang tikbalang. Ito yata yung tikbalang, eh. Ano, para siyang kabayo, eh. Kasi itong mga to, hindi ko nataalam kung sino tong mga to, no? Dikit lang natin siya. Last one, parang aso. So sa mga hindi guys nakakalam kung ano ang die cut na sticker, no? So ang die cut na sticker guys, ganito siya.
So ito yung pinaka-sticker natin, no? So nakahiwalay siya dito. So yan ang tinatawag na die cut sticker. Kasi meron pang klase ng sticker, yung tinatawag naman na kiss cut na sticker. Ang kiss cut na sticker naman guys, pag binigay mo siya sa client mo, is buo pa rin siya. So guys, ganito naman ang itsura ng kiss cut na sticker, no? So ang kiss cut na sticker guys ay ito pa rin siya, no? Nasa isang whole sheet pa rin siya, tapos ipipil mo siya ng paisa-isa. Yan, ganyan siya. So nasa buo pa rin siya, no? So ang pinagkaiba niya, yung die cut na sticker guys, ang cut niya is tagusan. Okay, no? So tumatagos yung cut niya, kaya ang nangyari guys, ganito na siya. Okay, no? So yan, so yan ang pinagkakaiba guys ng die cut, which is ito, na talagang hiwalay-hiwalay siya. Ito naman yung kiss cut, na nakadikit pa rin siya dito sa kanyang pinaka-papel, no? So yun yung pinagkaiba ng dalawa guys, no? Sa mga nagtatanong. So yan guys, ang ituturo ko sa inyo, no? Kung paano ba gumawa ng isang die cut na sticker, no? Ba't ko ba nasabi na sobrang matako siya sa materials, no? Kasi unang-una guys, no? Yung pag gumawa ka nito, for sure, lugi ka sa blade, no? Kasi yun nga, syempre, pag mas malalim yung cut ng iyong blade, ang nangyari dyan guys, ay mas mabilis pumupurol yung blade mo. Pag mas mabilis pumupurol yung blade mo, no, syempre mas madalas mo siyang papalitan, which is mas mahal siya, no, kasi ang isang auto blade guys ay nagkakahalaga ng 1,300 pesos, no. Kung saan nakakabili guys ng auto blade, no, hanapin mo lang kami sa FB, The Printing Shop, no. So ganito guys ang itsura ng auto blade, no. Alam niyo naman 'to, itsura niya, yan, ganyan yung itsura ng auto. So sa mga nagtataka, no, bakit version 4.4 lang ang ginagamit ko, no, guys, mas maganda gamitin yung mga legacy edition, no, pa magda-download kayo sa website nila. Gamitin nyo guys yung mga luma, no, huwag kayong gagamit ng bago, kasi mga bago marami pang mga bug yan. So usually pagka bagong bukas mo o bagong-bago ka palang gumagamit ng Cameo, ang itsura ng iyong layout o ang iyong pinaka-default na template ay ganito, no. So mahahaba yung kanyang mga registration marks. Ang gagawin natin guys ngayon ay syempre liliitan natin sila para mas malaki ang ating maging workspace. Yan yung length, gagawin mo, sagad mo sa pinakakaliwa, tapos yung inset, yan, pinakakaliwa rin. Tapos gagawin natin guys ito kunyari yung aking pinaka-layout, no, yung the CEO apparel. So idadrag natin siya dito. So gagawin natin guys, liliitan lang natin siya. Pwedeng i-drag mo ganyan, or mas maganda dito na lang. Ang width natin gawin natin 2 lang. Yan, 2x5. So gagawin natin guys to, pupunta ka dito sa may panels, tapos dito sa may transform. Yan, tapos i-click mo lang to. Yan, so, pwede mo na siyang i-rotate. Yan. So rotate pa natin ng konti. Yan. So pag na-rotate na natin siya guys, ganyan yung magiging itsura niya. Pero mapapansin niyo dito guys, no, pag kinlik natin tong send, ang magiging cut nga yan. So para siya magiging decals, ang mangyari niya maghihiwalay-hiwalay siya, no? So mahihirapan natin siyang itikit. So gagawin natin guys ngayon, lalagyan natin siya ng outline sa may labas, na para maging isang image lang siya pag nakat na siya. So gagawin natin guys ngayon is i-click natin tong offset, itong star sa may gilid, no? Tapos click mo tong offset. Yan, so mapapansin mo guys, yan, mayroon na siyang outline sa labas, no? Kung ikakat natin siya, ang mangyari sa kanya guys is isang buo na siya. Yan, so hindi na siya iwalay-hiwalay. Kaso nga lang, mapapansin mo dito sa may loob, no? Yan, mayroon pa rin siyang cut mark, no? So ito yung nagiging problema ng mga usually ng mga baguhan sa may Cameo. So pag kinat dito, may cut pa rin dito, no? So nagiging double cut. So ang gagawin natin guys ngayon ay i-click lang natin to, itong pinaka-loob natin, itong pinaka-outline natin sa loob. I-click natin to guys, no cut. Yan, kung mapapansin mo guys, no, wala na siyang cut marks. Yan, wala nang cut marks. Ibig sabihin, wala na yung pula, wala na siyang cut mark. Pero guys, no, may problema pa tayo, no? Makikita mo dito sa may loob, yan, meron pa siyang mga cut marks dito, no? So option natin na pwede natin siyang i-cut rin. Yan, i-cut rin natin, no, para mas maganda siyang tingnan. Pero itong mga nandito, aalisin natin siya, no, kasi medyo pangit na siya, no, medyo awkward na siya tingnan. So pag kinlik mo siya guys, kinlik mo yung no cut, ang mangyari, yan, so madadamay lahat. So ang gagawin natin guys, para hindi madamay lahat, i-click mo siya, right click mo to, tapos release compound path. Okay? Yan, pag na-release mo na siya guys, mapapansin mo, maghihiwalay-hiwalay na sila. Hindi na siya isang image. Yan, pwede mo na siyang alisin. Okay? So either na i-delete mo siya, or gagawin na lang natin guys, i-click mo lang siya, tapos i-click mo lang itong no cut. Yan. So mangyari, yan ay magiging cut marks na meron pa siya sa loob, pati dito sa may labas. Tapos balik lang tayo sa may design, i-highlight natin siya lahat, tapos right click, then click mo yung group.
Yan, para isang image na lang siya. Tapos syempre guys, gagawin natin is pararamihin natin siya. So, control, arrow key, down. Tapos i-check nyo dito guys, no, wala siyang pagitan. No? So, gagawin natin guys is bababa natin siya ng konti. Yan, para hindi sila magdamay-damay. Tapos, yan, click, arrow key down ulit. Baba mo lang ng konti. Yan, check natin yung buong image. Yan, so okay na siguro yan. Then, ang lagi kong tinuturo guys, itong nasa ilalim na to, nasa left side na bandang ilalim, ay iaangat natin siya dito, no? Para, kasi ito guys, ang usually na nagiging problema, bakit nagiging tabi yung cut nyo. So, i-click natin guys yung view, tapos registration marks ulit, advanced options, tapos yung bottom inset, yun yung iaangat natin. Yan. So, pag naiangat mo na siya, okay na to, no? Ready na natin itong i-print. So, gagawin natin ngayon guys is, ipiprint na natin siya. Click lang natin yung print. Tapos syempre preferences. Piliin natin yung Epson Premium Glossy. Tapos yung high. No, kung wala kang ganyang option guys, ibig sabihin lang yan, hindi mo na-install yung driver ng L110. No, so kailangan mo siyang i-install para magamit mo yung Epson Premium Glossy saka yung high settings. Okay, then try na natin siyang i-print. Ang gagawin ito, isusuksok mo lang siya ng konti. Yan, tapos run. Yan, konting-konti lang guys at papatayin mo kaagad. Para lang pwede natin siyang balatan. Yan. Pag nakaganyan na siya guys, no, ito ating pinaka sticker, no. Lalagyan natin siya dito. Yan, tapos click natin tong run. So ganoon lang guys kasimple mag-laminate ng mga phototop. No, iba kasi guys nahihirapan eh. Nagkakamero ng bubbles or something, no? So ganun lang guys kasimple. So guys, pag ating na-laminate na ng phototop itong ating vinyl, no? Ang gagawin natin guys ngayon ay syempre ikakat na natin siya sa ating Silhouette Cameo cutter. My only talent is I don't quit. Tough times don't last, but tough people do. Who can? End of story. Impossible is nothing. The best since day one. So, ang gagawin natin guys, sa ating Silhouette Cameo, no, pupunta tayo naman sa send. No, syempre, ang gagamitin na nga natin ay yung ating lumang blade, no. So, pag lumang blade, ibig sabihin niyan guys is patapon na yan, no. So, pwede na natin siyang isagad. So, dito tayo. So, gagawin natin guys, sasagad na lang natin, no. Gawin nating 10. Tapos yan, sagad lahat. Tapos yung process mo guys, gawin nun 3. No, ulitin ko guys, no, itong settings na to ay para sa mga lumang blade na. Okay, no, kasi imbis na itapon natin masayang, gawin natin guys is pakinabangan na lang natin siya, ipang die cut natin siya. So ito guys ang ating lumang blade, no. So dito guys, baka hindi nyo lang alam, no. Ito meron itong compartment, pwede itong lagyan ng blade. So ito guys yung ating lumang blade. Papalitan natin itong bagong blade. Ayan. So alisin mo lang siya. So balik mo lang siya. Itong lumang blade, no. Tapos, gagawin mo guys, make sure lang na nakalock to, no? Kasi pag di nakalock to, hindi to magkakat. So, paano siya i-lock? Yan, i-press down mo lang. Tapos, ito. Yan, makikita mo dito, mag-aangkla yan. May hook yan dito, eh. Yan. So, ngayon guys, no, ang gagawin natin guys ngayon is ikakat na natin siya. So, press lang natin yung send. So guys, ito na yung ating nakat, no. So alisin lang natin yung balat. So dito lang tayo sa may bandang taas. Ito, kunin natin itong taas. Yan. So ito na guys yung ating finished product. Yan. So may papansin nyo, no, nakakatch siya sa shape. So yung sa may gilid, no, kasi medyo mapurol na yung blade natin, kaya medyo may mga natira pa siyang papel. Pero wag kayong mag-alala guys, no. Yung mga sobrang papel na yan, yun lang yung balat sa may likod.
Pero yung pinaka vinyl natin, no, maayos yung pagkaakat niyan. Sure na sure ako. No? Hindi ko lang madalas yan kasi papel lang naman yun. No? So, alisin natin siya. Yan. Nakita nyo, perfect na perfect yung cut. Okay, no? So, try nating idikit. So guys, no, try natin siyang idikit dito. Yan. Yan. So, yan. So, perfect na perfect ang ating pagkakakat. So yan guys, yung mga ganitong klase ng mga sticker ay perfect to guys, no, sa mga giveaway, no, lalong-lalo na sa mga vlogger, yung mga merong mga moto vlog, no, yan yung madalas nilang pinapagawa sa amin. Ayos. So guys, ang pricing nga pala niya, no, sa isang buong page na ganito, no. So ito bawat A4, no. So kung gaano man karami yung mailagay dito, no, ang presyo nito guys is 70 to 100 pesos, no. So depende lang sa inyo kung gaano yung kalaki ang binibigay yung presyo, no. So para may reference lang kayo, ang presyohan namin ito guys is 70 pesos. So kung kiss cut lang naman nakamukha kasi nito guys, no, ang presyo lang namin dito is 50 pesos lang, no. Pero pag die cut, yung talagang tagusan yung cut, no, para nga naman pambili ng blade, no, additional na pambili ng blade, ang presyohan natin yan guys is 70 pesos per page. Okay? So ganun lang guys, kasimple, no, gumawa ng mga ganitong klase ng sticker, no. So yan, ito yung die cut na sticker, no. So maganda siyang tingnan para sa client, no, pero para sa atin, masyado siyang matakaw sa blade, no. So either na gumamit ka ng lumang auto blade guys, huwag kang gagamit ng bagong auto blade kasi pupurol ka agad yan. Sayang yung bili mo dyan. So again guys, no, lahat ng furniture ko na printer, cutter, machine, at mga printing supplies, lahat yan guys is available sa amin. So hanapin mo lang kami guys sa FB, The Printing Shack, at sabihin mo lang guys na galing ka dito sa my channel ko para bigyan ka ng discount. So guys, kung nagustuhan mo naman ng video na to, no, huwag mo naman kakalimutan mag-subscribe sa my channel ko. Syempre, i-like mo na rin ang video na to at i-turn on mo na rin yung notification bell para lagi kang updated pag may mga video kong kamukha nito na mapapakinabangan mo sa printing business mo. At guys, sa dami ng subscriber ko, hindi ko na alam guys kung sino ba ang sasagutin ko sa mga nagtatanong sa comment section. So guys, kung gusto mong masagot ang iyong mga tanong, no, inaanyayahan kita na mag-join dito sa my channel ko. So lahat ng video ko guys, no, may nakalagay dyan sa may ilalim na join button. At kapag kinlik mo yan guys, no, magbabayad ka lang ng 25 pesos at magkakameron ka ng badge. So ang mas ipapriority ko na lang guys sasagutin is yung merong mga badge. Kasi guys, kayo yung mga nag-join bilang supportan nyo na rin dito sa my channel ko. At saka pala guys, no, top 1 na tayo sa may pinakamaraming subscribers sa may YouTube sa buong Pilipinas pagdating sa may printing topic. So may mga products ka o services na gusto mong i-feature dito sa may vlog ko, email mo lang kami theprintingshack@gmail.com. So maraming salamat ulit sa inyong lahat. See you on my next video at bye-bye! The Printing Shack, ayos na sulit pa. The Printing Shack.